Binayaran niya ang kape niya nang hindi alam kung sino siya talaga. Isang CEO na tahimik na pinagmamasdan siya buong panahon. Ang umagang abala sa kafe sa ilalim ng Torres Tower ay puno ng tunog at kilos. Tumatawag ang mga barista ng mga order, naghihis ang mga espresso machine at ang mainit na amoy ng bagong giling na kape ay malakas na lumulutang sa hangin. Pumasok si Virginia Torres, 30 taong gulang at pinuno ng kumpanya sa pinakaitaas na palapag ng tore. Nakasuot siya ng puting blouse na pino at siksik na kulay abo na palda at kumikilos ng may seryosong pagtutok. Sa mga tao sa paligid niya, siya'y tila isang propesyonal na nagsisimula lang ng araw, hindi isang namumuno ng isang imperyo. Wala ni isang tumingin sa kanya ng pangalawang beses. Lumapit siya sa counter, abala sa pagtapik sa kanyang telepono, may hawak na tablet sa isang kamay at folder na nakapipiit sa ilalim ng braso. Isang malaking latte, dagdag na shot, pakiusap, sabi niya kalmado ngunit halatang may iniisip. $5.85, sabi ng barista na may ngiting magiliw. Inilabas ni Virginia ang kanyang card at ipinasok sa reader. Kumikinang ang makina, tinanggihan. Nungut-ngut siya at sinubukang muli, tinanggihan pa rin. Sandali lang! Hinanap niya sa kanyang leather bag, nilusob ang side pocket, tapos sa gitnang compartment. Walang wallet. Biglang sumiklab ang pagkabahala. Hindi niya kailanman iniwan ang wallet niya, hindi kailanman. Pero mukhang ngayon ang exception. Pasensya na po, natahimik siya. Siguro naiwan ko sa taas ang wallet ko. Pwede niyo po bang hawakan muna ang inumin? Tatakbo lang ako pabalik. Nag-alinlangan ng barista, nakatingin sa pila ng mga tao sa likod ni Virginia. Biglang may malambing na boses na pumasok. Kape lang naman yan, nangyayari yan sa lahat. Lumiko si Virginia, may lalaking lumapit sa tabi niya. Mukhang nasa gitnang 30 siya. Matangkad, nakasuot ng lumang jeans at navy blue na polo shirt, may ID ng seguridad na nakakabit sa sinturon. Maayos ang maikling kayumangging buhok, kalmado ang ekspresyon, nakalagay sa kanyang name tag, Mario. Bago pa siya makapagsalita, iniangat ni Mario ang kanyang telepono at pinindot ito sa reader. Nagdings ang makina habang pumasa ang bayad. Tumango ang barista at nag-relax. Salamat po, sir. Tumingin si Mario kay Virginia habang inaabot ang latte. Ito po, sabi niya na parang walang anuman. Tinanggap niya ang inumin, nagulat. Sandali lang, hindi mo na kailangang... Alam ko, sagot niya na may maliit na shoulder shrug. Pero kung baliktad ang sitwasyon, sigurado akong gagawin mo rin yan. Walang palabas sa kanyang boses, walang awa o inaasahan, totoong kabutihan lang. Napangiti si Virginia ng bahagya. Pero salamat talaga, babayaran kita. Hindi na kailangan, sagot ni Mario, may ngiti sa labi. Habang inaayos ni Virginia ang kanyang bag, napaliko ang tasa at may tumalsik na ilang patak ng kape sa kanyang blouse. Napangiti siya ng bahagya. Siyempre, perpekto. Walang sinabi si Mario, inabot ang kanyang kamay sa likod ng bulsa at kinuha ang malinis na napkin. Lumapit siya ng bahagya, sapat lang para tumulong pero respetado, at maingat na pinahid ang mantsa malapit sa kwelyo. Maingat at angkop ang kilos niya, parang may alam sa personal space. Ayan na, sabi niya, halos wala na. Tumingin si Virginia para magpasalamat pero pabalik na si Mario sa pag-alis. Sandali, anong pangalan mo? Huminto siya, tumingin sa likod. Mario! At bigla siyang nawala sa pintuan malapit sa elevator. Nakatayo si Virginia, hawak ang latte at napkin. Sa paligid niya, bumalik sa normal ang kafe. Tumatawag na ulit ang mga order, binubuhos ang kape. Pero may nagbago. Isang maliit na sandali ang nagbago ng kanyang umaga. Isang estranghero na hindi alam ang kanyang posisyon, estado o mukha ang pumasok. Hindi siya tinanong ng pangalan, hindi naghintay ng pasasalamat. Basta binayaran ng kape niya, pinunasan ng damit niya at umalis. Tumingin siya sa napkin. May bahagyang tuyong kayumangging bilog sa gilid.
Mabait ang mga tao kapag alam nila kung sino siya, kapag may inaasahan sila. Pero si Mario, wala siyang hinihingi. Uminom siya ng latte, mainit pa, tamang-tama pa rin, at may malalim na pag-iisip at bagong nadarama sa dibdib, tumalikod siya patungo sa elevator. Naghihintay pa rin ang kanyang unang meeting sa araw, pero ang isip niya ay nasa ibang lugar. Kasama si Mario at isang kape na hindi niya malilimutan. Sa ika-26 na palapag, tahimik ang conference room, pinalilibutan ng mga pader na salamin. May humming na mula sa coffee machine sa sulok. Ang tuloy-tuloy na pagtapat ng mga pindutan ng laptop ay pumuno sa hangin. Umiupo si Virginia sa ulo ng mahabang mesa, naka-roll up ang mga manggas. May maayos na hanay ng mga resume sa harap niya. Pinili niyang personal na suriin ang mga huling kandidato para sa bagong regional tech project, isang bagay na pinipilit niya matapos masyadong umasa sa mga automated filter at generic screening. Hindi lang ito pagkuha ng tao, ito ang pagbuo ng susunod na yugto ng kumpanya niya. Maglulunsad ang Torres Enterprises ng mga digital hub sa 3 bagong lungsod at ang team na ito ang magtatayo ng pundasyon. Gusto ni Virginia ng mga taong may determinasyon, hindi lang mga magagandang CV. Binuklat niya ang unang mga folder. Malalakas ang mga resume, pero pare-pareho lang lahat. Pare-parehong mga keyword, pare-parehong ligtas na pagsasabi, lahat ay sobrang perpekto. Kinuha niya ang susunod, tumigil siya. Ang pangalan sa itaas ng resume ang nagulat sa kanya, Mario Navarro. Ang mga mata niya ay kumipot sa pagkakakilala. Nakita na niya ang pangalang iyon dati. Hindi sa mga pili ng mga aprobadong kandidato, kundi sa mga tinanggihan. Inabot niya ang mga tinapon na resume at hinalukay hanggang sa makita niya ito. Isang pulang marka ang nakatayo sa pahina. May pagitan sa trabaho, malabong paliwanag, tinanggihan. Ngunit ngayon hawak niya muli, binasa niya ito ng mas maingat. Si Mario ay dating Senior Systems Engineer sa Halbert Technologies. Humigpit ang dibdib ni Virginia. Hindi maliit na kumpanya ang Halbert. Ito ay elite. Mahirap pasukin, mas mahirap manatili. Pinaikot-ikot ng kanyang mga mata ang mga detalye. 8 taon ng karanasan. Ilang promosyon sa paglipas ng panahon at pagkatapos katahimikan, 3 taong puwang, isang maikling talalang personal leave. Wala nang iba. Nilingon ni Virginia ang kanyang upuan. Ang ballpen ay tumatapat ng ritmiko sa kanyang tuhod. Ang lalaking mula sa kafe, ang kalmado, mabait. Hindi siya mukhang taong hindi nakatagal sa trabaho. Mukha siyang taong pinili ang katahimikan kaysa stress. Tumayo siya. Naglakad sa kabilang bahagi ng kwarto at binuksan ang digital application ni Mario sa internal portal ng kumpanya. Sa kahon ng additional comments ay may maikling tala. Yun lang. Humigpit ang lalamunan ni Virginia, huminto sandali ang mga kamay niya tapos mabilis na umandar sa keyboard. Naghahanap siya sa mga record ng kumpanya, LinkedIn at pampublikong impormasyon. At naroon ito, isang lumang balita 4 na taon na ang nakalipas, nakatago sa mga archives. Tech executive nawalan ng pamilya sa trahedya sa highway, nagbitiw linggo pagkatapos. Hindi niya kailangan ang buong kwento, sapat na ang litrato. Si Mario mas bata noon, nakatayo sa isang lugar ng alaala, may hawak na isang puting rosas. Ang lungkot sa kanyang mukha ay nagsasabi ng lahat. Dahan-dahang umupo si Virginia, ang paghinga niya ay hindi matatag, hindi siya madaling mabigla. Ngunit may isang makapangyarihang bagay sa mga hindi sinabi ng resume. Kung saan nakakita ng depekto ang HR, nakita niya ang lakas. Kinuha niya ang ballpen at pinaikot ang pulang pagtanggi at sa tabi ng pangalan niya, isinulat niya ng malakas, Priority Review, direktang panayam sa CEO. Bumalik ang kanyang assistant habang inilalapag niya ang papel. Maria, sabi ni Virginia nang hindi tumitingin, kuhain mo ang buong HR file ni Mario Navarro at ischedule ang one-on-one, walang panel sa panayam, siya at ako lang.
Nakanganga si Maria. Nasa listahan siya ng tinanggihan. Hindi na, sagot ni Virginia. Pagkalipas ng 2 oras, nasa pribadong opisina, tahimik na nakatayo si Virginia sa tabi ng mataas na bintana, tanaw ang skyline ng lungsod. Unti-unting nawala ang hamog ng umaga at sumisilip ang araw. Sa ibaba, tila maliliit na mga tao ang nagmamadaling patungo sa mga dinakikitang layunin. Naalala niya muli ang sinabi ni Mario, "Kung ako iyon, gagawin mo rin." Pero ginawa ba niya? Totoo ba? Ilan na kayang resume ang kanyang pinasa dahil hindi pumasa sa pamantayan? Naalala niya kung paano siya dahan-dahang umatras pagkatapos bayaran ang kanyang inumin, kung paano niya magalang na pinunasan ang kape sa kanyang blouse. Hindi lumabis, hindi naging awkward, tapos siya ay naglakad palayo, walang hinihinging kapalit. At ngayon lumitaw siya muli, hindi lang basta pagkakataon, kundi bilang isa sa mga kandidato sa kanyang sariling listahan. Isang lalaki na minsang namuno ng buong mga team, dumaan sa matinding pagsubok at sa halip na sumuko, pinili niyang muling bumangon ng tahimik. Hindi sa liwanag ng spotlight, ngunit may tahimik na lakas, may dignidad, may trabahong nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Tumalikod si Virginia sa kanyang planner at nilagyan ng pulang bilog ang darating na Huwebes. Sa tabi nito, isinulat niya, "Panayam, Mario Navarro." At sa ilalim nito isang personal na tala, tingnan ng lampas sa resume. Pagkatapos ng linggo, dumaloy ang malambot na gintong liwanag ng hapon sa mataas na mga bintana ng kanyang opisina, kumikinang sa salamin na mesa. 2 tasa ng kape ang nasa pagitan nila. Isa'y hindi pa nasisimulan, ang isa'y lumalamig na. Nakatayo si Mario sa tabi ng pintuan, di matiyak kung ano ang gagawin sa mga kamay. Medyo tila hindi siya angkop sa makinis, modernong espasyo. Malinis at maayos ang kanyang uniforme ng seguridad, ngunit payak. Magalang at maingat ang tindig. Nagbigay si Virginia ng galaw patungo sa upuan sa kabilang bahagi. "Pakiupo!" Tumango siya at tahimik na umupo. Ang mga mata niya ay tumitingin kay Virginia. Matatag, kalmado, ngunit maingat. Parang isang taong sanay sa mga hindi tiyak na sitwasyon. "Huhulaan ko, nagtatanong ka kung bakit kita tinawag dito," sabi ni Virginia, pinagsama ang mga kamay. Ngumiti ng bahagya si Mario. "Ibig mo bang sabihin bukod sa kape?" Tumingin siya ng bahagya at tumango. Iyan at ilang iba pang bagay. Kinuha niya ang folder sa kanyang mesa, dahan-dahang binuksan. "Mario Navarro," simula niya. "Dating Senior Systems Engineer, 8 taon sa Halbert Technologies. Maraming gantimpala. Tapos 3 taong puwang sa kasaysayan ng trabaho mo. At ngayon, part-time na trabaho bilang security guard. Hindi mo yun nabanggit sa cover letter mo. Hindi ko mindat si Mario. Hindi ko inisip na makakaiba yon. Karamihan tumitigil sa pagbabasa pag nakita nila ang puwang." Iniliko ni Virginia ang ulo, pinagmasdan siya. At kung may tumigil, kung binasa nila ng buo? Tumigil siya, nag-isip, tapos nag-alok ng maliit na shrug. Sasabihin nila na may taong muling bumubuo ng buhay ayon sa sariling mga termino. Matagal siyang tinignan ni Virginia. Malinaw na sobra ang iyong kwalifikasyon para sa alinmang trabaho na inilista namin, sabi niya. "Alam mo ba yan?" "Alam ko," sagot niya ng simple. "Bakit ka pa kukuha sa entry-level na posisyon? Bakit hindi ka naghihintay ng mas mataas, mas angkop sa karanasan mo?" Kalmado at matatag ang kanyang tinig. "Dahil hindi ako naghahanap ng awa. Hinahanap ko ang layunin. Gusto kong magsimula muli, ngunit dahil sa sariling merito, hindi dahil may nagdamdam sa akin." Dahan-dahan na tumango si Virginia. Merong isang bagay na nagpapakaba sa katahimikan na dala niya. Hindi ito ego, hindi ito depensiba, ito ay katiyakan. Muling tinignan niya ang resume, pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Mario. "Alam mo ba ang pinaka nakapag-ulat sa akin?" tanong niya. Umiling ito.
Noong umaga, nang bayaran mo ang kape ko, sabi ni Virginia, hindi ka naghintay. Hindi mo sinubukang gawing espesyal ang sandali. Hindi mo man lang hinintay na magpasalamat ako. Bahagyang ngumiti si Mario. Hindi ko naramdaman na kailangan ng pasasalamat. Pero kailangan, sabi niya ng mahinahon. Hindi lang dahil sa kape, kundi dahil sa kung paano mo ito hinarap. Nakita mo ako hindi bilang isang mahalagang tao, hindi bilang estrangherong dapat i-impress. Isa lang akong tao sa maliit na sandali ng problema. Hindi nagsalita si Mario, ngunit may kalambutan na ngayon sa kanyang mga mata. Bumukas si Virginia ng isang drawer at kinuha ang isang makapal na sobre. Ipinasa niya ito sa kabilang bahagi ng mesa. Hindi ito dahil binayaran mo ako ng kape, sabi niya ng matatag. At hindi ito dahil may obligasyon ako. Kinuha ni Mario ang sobre at binuksan ito. Nandoon ang formal na liham ng alok, hindi para sa junior na posisyon, kundi bilang lead systems consultant sa bagong digital infrastructure initiative ng kumpanya. Isa ito sa mga pinakaambisyosong proyekto ng Torres Enterprises sa mga nakarang taon. Binasa ko ang file mo, sabi ni Virginia, ng tahimik. Ngunit higit pa doon, nakinig ako at nakita ko ang isang bagay na karamihan ay hindi napapansin. Tumingin si Mario sa kanya ng matatag, ngunit may bahagyang kahinaan na ngayon, parang unang beses na nakita sa mahabang panahon. Hindi ko ito iniaalok dahil may utang ako sa iyo, sabi niya. Iniaalok ko ito dahil kailangan namin ang katulad mo. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Pagkatapos, maingat na ibinalik ni Mario ang sobre sa mesa at tumango. Tinatanggap ko, sabi niya. Ngunit may isang kondisyon. Nataasan ng kilay si Virginia. At ano iyon? Bahagyang ngumiti si Mario. Hayaan mo akong bumili ng kape sa susunod. Tumawa si Virginia. Sang-ayon ako. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng elevator nang pumasok si Mario sa ika-22 palapag, tahanan ng Executive at Strategy Division ng Torres Tower. Iba na ang itsura nito mula sa lobby kung saan siya dati nakatayo sa uniforme. Mas malambot ang ilaw dito, may banayad na amoy ng cedar at lemon. Kumikislap ang mga pader sa makinis na digital displays na nagpapakita ng live updates ng mga proyekto at data. Ang ID badge niya ngayon ay nakasulat Technical Strategy Consultant. Hinipo niya ito ng walang gaanong atensyon, nagsasanay pa sa bagong titulo. Mula nang pumasok siya sa open office, sinusundan siya ng mga tingin. Ang iba ay mausisa, ang ilan ay maingat, at ang ilan ay halatang may pagdududa. Narinig niya ito malapit sa coffee machine ng umagang iyon. 2 junior analyst ang nag-uusap ng medyo malakas para marinig siya. Yun ba siya, yung security guard? Oo, ang sagot ng isa. Direktang kinontrata ng CEO, mula sa pagbukas ng pinto hanggang sa pangunguna ng mga proyekto. Siguro gumawa siya ng pinakamagandang latte. Hindi tumugon si Mario, mas matindi na ang mga napagdaanan niya. Pero sumakit pa rin ang pakiramdam. Nananahimik siya sa mga unang pulong, mas nakikinig kaysa nagsasalita. Pero sa katahimikan, nagmamasid siya, nakikita ang mga kakulangan sa sistema, ang mga maliliit na inefficiency na sanay na ang lahat. Hindi dahil pabaya sila, kundi dahil hindi nila ito nakikita tulad ng nakikita niya. Pagdating ng gabi, habang naghahanda na siyang umalis, lumitaw ang isang email sa inbox niya. Paksa, just in case, mula kay Virginia Torres. Walang mensahe, isang pribadong link lamang sa buong blueprint ng arkitektura ng kumpanya. Kalakip, isang confidential access key para sa mga pinakabagong pag-update ng infrastruktura. Walang instruksyon, walang paliwanag, ang kailangan lang niya para magsimula. Tahimik na ngumiti si Mario sa sarili. Araw-araw mula noon, maaga siyang pumapasok at late umaalis. Nagtatanong siya, minsan ng malakas, minsan para sa sarili lang.
Nag-aaral ng code, nire-review ang system schematics at sinusubaybayan ang mga pattern na parang isang tao na dating nagbuo ng ganitong mga sistema mula sa simula. At unti-unting napansin ng team, hindi nakikialam si Virginia, hindi siya nangangialam ng sobra. Hindi niya micromanage ang trabaho ni Mario o sumasama sa mga pulong niya. Ngunit paminsan-minsan may mga maliliit na bagay na dumarating. Bagong whiteboard sa tabi ng mesa niya, lisensya sa data model na idinagdag sa mga gamit niya. Walang anunsyo, maliit, makabuluhang suporta lamang. Pinagmamasdan niya tahimik. Parang nung pinagmamasdan siya ni Mario na nakatayo sa likod ng mga pinto, pinipilit na hawakan ng sarili habang pinagmamalaki ang mga pinto. Nagbago ang lahat sa ikatlong linggo. Lunes ng umaga sa team review at sa pagkakataong ito, puno ang silid. Puno ang conference room ng mga strategist, project manager at mga senior na leader sa IT. Nakatayo si Mario malapit sa display screen, nakasuot ng navy blazer sa ibabaw ng simpleng damit. Walang tie, simple at malinis. Nilinaw niya ang kanyang lalamunan. Inaral ko ang kasalukuyang digital infrastructure natin. Panimula niya, pinakita ang isang technical na diagram at natukoy ko ang tatlong magkakapatong na proseso sa ating data sync systems. Tahimik itong kumukuha ng halos 400 at 20,000 dolyar kada taon. May ilang mga ulo ang lumingon, nag-click siya muli. Sa pamamagitan ng pinagsamang approach at mas maayos na caching protocols, paliwanag niya habang itinuturo ang bagong modelo, maaari nating bawasan ang gastusin ng 85% sa loob ng 6 na buwan. Sandali ay tahimik ang silid. Pagkatapos ay sumunod ang mga bulong, sinundan ng totoong mga tanong, teknikal, diretso at mahirap sagutin. Lahat ng iyon ay malinaw niyang sinagot ng may kumpiyansa. Hindi siya tunog ng isang lalaki na dati ay nakatayo lang sa lobby ng gusali na may security badge. Tunog siya ng isang taong dati nang nagdala ng bigat ng malalaking sistema at kaya pa rin. Nang matapos ang pagpupulong, karamihan ay iniisip pa rin ang ipinakita niya. Naupo si Virginia sa likod sa buong panahon. Ngayon, tumayo siya at lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay malumanay sa karpet. Tumingin siya sa paligid pagkatapos ay ngumiti ng kalmado at tiyak. Binasa ko ang file niya, sabi niya. Binasa ko rin sa pagitan ng mga linya. At ngayon, siya ang nagbasa sa silid. Tumingin siya kay Mario, ang mga mata niya ay mabait at puno ng higit pa sa pag-aproba. Ginawa ko ang tamang desisyon. Sumunod ang isang malumanay na palakpakan, hindi malakas, ngunit taos puso. Hindi agad ngumiti si Mario, nagbigay lang siya ng maliit na pagtango at nagsimulang pulutin ang kanyang mga tala. Ngunit may nagbago. Hindi na niya naramdaman na bisita siya sa espasyo ng iba. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niyang siya'y kabilang na muling bumubuo ng sariling bagay. Nang gabing iyon, tumakbo ang digital clock sa dingding sa alas 9:45 ng gabi. Karamihan sa Torres Tower ay madilim na. Sa labas, kumikislap ang mga ilaw ng lungsod sa mga mataas na bintana. Ngunit sa ika-22 palapag, 2 opisina pa rin ang maliwanag. Isa ay kay Virginia, ang isa ay kay Mario malayo sa kwarto kung saan ang screen niya ay nagliliwanag ng code. Hindi nakagawa si Virginia ng progreso sa kanyang financial report nang higit sa 20 minuto. Nakabitin ang kanyang blazer sa likod ng upuan. Tinatanggal ang mga takong niya sa ilalim ng mesa. Pati ang buhok niya, na karaniwang maayos at nakapin, ay maluwag na ngayon. Isang mabigat na araw, problema sa budget sa isang dibisyon, isang tensyosong tawag sa investor at tuloy-tuloy na mga meeting na hindi nagbigay ng pahinga. Hindi niya napansin si Mario na lumalapit hanggang marinig niya ang mahina na pagkatok sa kanyang pintuan ng salamin. Tumingin siya pataas, ngunit walang tao.
Isang tasa lang ang nakapatong sa gilid ng mesa niya. Ang singaw ay mahinang lumilitaw mula sa ibabaw. Chamomile, paborito niya. Kasama nito ay isang nakatiklop na tala na may kalmado at matatag na sulat kamay. Mukha kang pagod, pwedeng maghintay ang mundo. Tumingin si Virginia dito, may nararamdaman siyang higpit sa dibdib. Matagal nang walang nagsabi ng ganong bagay sa kanya. Akala ng mga tao kaya niyang dalhin ang lahat dahil palagi niyang ginagawa. Dahil hindi siya nagpapakita ng kahinaan. Dahil kapag ikaw ang nasa tuktok, madalas ang kabaitan ay napapalitan ng mga inaasahan. Umunat siya pabalik, niyayakap ang init ng tasa gamit ang dalawang kamay. Tiningnan niya ang kabila ng palapag. Patay na ang ilaw ni Mario. Umalis na siya. Dapat ay inasahan niya iyon. Hindi umulan kinabukasan, ngunit dumating ang bagyo, hindi mula sa langit, kundi mula sa loob ng kumpanya. Isang leaked memo ang nagdulot ng kalituhan sa mga regional team. Mabilis kumalat ang balita. Nakapansin ang media, tumaas ang tensyon. Sa emergency meeting na sumunod, naupo si Virginia sa ulo ng mesa, hinarap ang sunod-sunod na tanong. Paano ito nangyari sa ilalim ng iyong pamamahala? Saan ang mga internal checks? Nasa iisang pahina ba ang pamunuan? Maganda ang pagkakabuo ng mga salita, ngunit malinaw ang paghuhusga. Hindi umatras si Virginia, ngunit ang kapit niya sa ballpen ay napakatindi. Pagkatapos hindi inaasahan tumayo si Mario. Hindi niya planong magsalita, ngunit may nakita siyang kumislap sa mga mata ni Virginia, isang patak ng pagod na nag-udyok sa kanya na kumilos. May paggalang, sabi niya, kalmado, ngunit matatag ang tinig. Kung hinuhusgahan natin ang pamunuan, dapat tama tayo. Tumahimik ang silid. Hindi si Virginia ang nag-leak, hindi niya pinalampas ang mga lumang protocol. Ang pagkakamali ay sa aking team. Tinatanggap ko ang buong responsibilidad. Walang nagsalita at habang nagtuturo-turo ang lahat, patuloy niya, nandito siya hanggang hating gabi, inaayos ang gulo. Kaya maliban kung may mas mahaba kayong oras na nailog kaysa sa kanya nitong linggo, siguro dapat magtuon tayo sa solusyon kaysa sisihin. Isa pang saglit ng katahimikan, tiningala ni Virginia ang mga mata niya. Mahina, ngunit matatag ang boses ng magsalita. Salamat, Mario. Nagpatuloy ang pulong, hindi madali, pero hindi na ito naging masama. Nagbago ang tono. Nang matapos karamihan ay mabilis na umalis. Naiwan si Virginia, inaayos ang mga papel. Naghintay si Mario sa pintuan. Nang tumingin siya, iba na ang kanyang ekspresyon. Mas malumanay, mas bukas. Bakit mo ginawa yan? Tanong niya, mahina ang boses. Dahil nag-iisa kang nakatayo, sagot niya. At alam ko kung ano ang pakiramdam noon. Nagkrus siya ng mga braso, hindi para ipagtanggol ang sarili, kundi para sagipin ang sandali. Sa tingin mo ba sapat yan? Tanong niya. Ang pumunta lang? Tumango si Mario. Diyan nagsisimula lahat. Sa unang pagkakataon, walang matalim na sagot si Virginia. Tiningnan na lang niya siya, tunay na nakita niya siya ngayon, hindi lang sa pamamagitan ng mga titulo o posisyon, kundi sa mas malalim at tahimik na paraan. Sa mundong pinapalakad ng ambisyon at estratehiya, natagpuan niya ang daan papunta sa puso niya, hindi sa kapangyarihan o talino, kundi sa kalmadong presensya at pagnanais na makita. Noong gabing iyon, matagal na matapos humina ang ingay, muling binasa ni Virginia ang kanyang tala. Mukha kang pagod, pwedeng maghintay ang mundo. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, marahil, maari nga, ang Grand Ballroom ng Torres Corp ay kumikislap sa ilalim ng mga kristal na chandelier. Ito ang ika-10 anibersaryo ng kumpanya. Isang gabi ng pagdiriwang ng paglago, inobasyon at pamana. Ang hangin ay puno ng mga executive, mamamahayag, mamumuhunan at mga kasamahan na nakasuot ng kanilang pinakamagandang bihis.
Nag-toast ang lahat, umaagos ang halakhak. May string quartet na marahang tumutugtog malapit sa entablado. Perpekto ang kaganapan sa panlabas na anyo. Nakatayo si Virginia Torres. Sa gitna ng lahat, parehong proud at tahimik na nabibigatan. Inorganisa niya ang bawat bahagi ng gabi. Ngunit ngayon, nakasuot ng malalim na navy na gown na kumikislap sa ilaw. Ang kanyang mga balikat ay nagdadala ng higit pa sa kagandahan. Nila ang bigat ng pagiging perpekto. Maluwag ang kanyang buhok na bumubuo ng malalambot na alon, flawless ang makeup at nagliliwanag ang kanyang presensya. Ngunit sa loob, naramdaman niyang malayo siya sa pagdiriwang. Sa kabilang dulo ng silid, malapit sa mga service door, pinagmamasdan siya ni Mario Navarro. Nakasuot siya ng simpleng itim na tuxedo, malinis, classic, walang malalaking detalye na gusto ng iba. Maaga siyang dumating para tumulong sa kanya gaya ng dati. Pinagche-check ang mga mikropono, tinitiyak na hindi masyadong maliwanag ang ilaw sa entablado at ginagabayan ang staff ng tahimik at kumpiyansa. Nagpalit siya ng damit, ngunit kahit noon, nasa isip pa rin niya si Virginia. Kanina, nakita niyang nanginginig ito malapit sa bukas na terrace. Hindi nagpadagdag ng atensyon, inilagay niya ang malambot na navy wrap sa balikat nito. Bago siya umatras, nadama niya ang dahan-dahang pagdampi ng mga daliri nila. Naramdaman ni Virginia ang sandaling iyon at hindi niya nakalimutan. Ngayon matapos ang huling presentasyon at humina ang musika, lumipat ang mga tao papunta sa dining area. Nagkakagilitan ng mga baso, nagpapalitan ng papuri. Ngumiti si Virginia at tumango. Tumatanggap ng mga papuri ng magalang, ngunit ang isip niya ay naglakbay na, nanahimik ang silid. Malapit nang magsimula ang mga paputok, lumabas siya sa Southwest Terrace. Mahigpit na nakabalot ang wrap sa kanyang balikat habang sinalubong siya ng mainit na hangin ng tag-init. Sandali lang ay sumunod si Mario. Sumabog ang langit sa pulang ilaw, pagkatapos asul at kumikislap na ginto. Bawat kislap ay nagliliwanag sa kanyang mga mukha. Nakatayo si Mario sa tabi niya, tahimik. Bahagyang lumiko siya, may banayad ng ngiti. "Maganda," sabi niya. "Oo," sagot niya. Nakatayo sila ng ganun ng matagal, magkalapit ngunit hindi nagdampi. Nang bahagyang itinaas niya ang kilay, huminga si Mario ng malalim. "Giniginaw ka," sabi niya. Tiningnan niya ito sa mga mata, inalok niya ang kamay. Walang pag-aatubili, inilagay niya ang dalawang kamay niya sa kamay nito. Magkasama nilang pinanood ang paputok na nagpipinta sa kalangitan. Nang nawala ang mga kulay, lumingon si Virginia sa kanya. "Bakit lagi mong napapansin ang maliliit na bagay?" Tanong niya, may halong paghanga at isang bagay na hilaw ang damdamin. Tumigil siya habang nauubos ang huling kislap. Tahimik ang hangin. "Dahil alam ko kung ano ang pakiramdam kapag walang nakapansin," mahinang sagot niya. Yun na lang simpleng sagot ay tumama ng malalim. Tumingin siya sa kanilang mga kamay. Mainit at matatag ang kamay nito. Ang hinlalaki dahan-dahang dumampi sa mga daliri niya. Tumingin siya muli sa langit ng gabi, pagkatapos ay pabalik sa kanya. "Salamat," bumulong siya. Hinalikan niya ang kamay ng banayad. Palagi. Nakatayo sila ng ganoon, magkahawak kamay, hindi naghalikan, hindi nagsalita, nandyan lang. Dalawang tao na tahimik na napag-isa ang mga buhay lampas sa mga titulo, resume o unang impresyon. Mula sa loob tumunog ang palakpakan habang bumalik ang mga bisita sa ballroom. Ngunit wala silang gumalaw. Hindi pa. Sa sandaling ito, kanila ito. Hindi lang ito pagtatapos ng pagdiriwang, ito ang simula ng isang tunay na bagay. Lumingon si Mario sa kanya, mababa ang boses. "Virginia." Tumingin siya sa kanya, ang kanyang profile ay nililiwanag ng mga bituin. "Hindi ko maipapangako ang pagiging perpekto," sabi niya, "pero maipapangako kung patuloy akong mapapansin." Lumapit siya, dahan-dahang iniangat ang kanyang baba. Sa opisina, lampas alas 7 ng gabi na.
Karamihan sa mga mesa ay walang tao. Tahimik at madilim ang palapag. Bumalik si Mario ng sandali para kunin ang isang nakalimutang folder. Habang dumaraan siya sa isang cubicle sa sulok, may huminto sa kanya. Narinig niya ang pagtatype, tapos isang mahina na pag-iyak. Nandoon si Gloria, ang pinakabata sa analytics team. Maputla ang muka, pula ang mga mata. Akala niya walang makakakita sa mga luha na tinatago niya. Dahan-dahang sumandal si Mario sa gilid ng cubicle at mahinang nagsalita, "Hey, ayos ka lang ba?" Napaungol siya ng bahagya tapos pinunasan ng muka. Oo naman. Ayos lang ako, wala yan." Hindi siya nagtulak. Nandyan lang siya, nag-aalok ng parehong katahimikan na minsan niyang ibinigay sa iba ilang panahon na ang nakalipas. Dahil minsan sapat na ang mapansin, umiupo siya sa tapat niya nang hindi nagsasalita, tahimik na naghintay. Pagkaraan ng sandali, dahan-dahan siyang nagsalita. "Nagkamali ako sa isang ulat. Malala, maaapektuhan nito ang presentasyon sa kliyente sa susunod na linggo. Hindi ako sigurado kung nararapat akong narito." Tahimik na tumango si Mario. "Akala mo ba hindi kami nagkakamali?" Tumingin siya ng nagulat. "Pero ikaw, lagi kang kalmado. Parang wala talagang nagkakamali." "Naging engineer ako noon," sagot niya. "Minsan, naglabas ako ng update ng produkto na nagpatumba sa buong platform. 3 araw itong hindi gumana. Akala ko tapos na ang career ko." "Ano nangyari?" tanong ni Gloria. Bahagyang ngumiti si Mario, tila naalala ang nakaraan. "May taong umupo sa tapat ko, ganito lang, at sinabi, 'Pwede kang magkamali, hindi pwedeng sumuko,' kaya hindi ako sumuko." Huminga ng malalim si Gloria, bahagyang nawala ang tensyon sa kanyang balikat. "Ulitin mo ang ulat," sabi ni Mario. "Kung gusto mo, tutulungan kita. Hindi ka nag-iisa." Mula sa malayo sa hallway, sa likod ng glass panel, bagong lumiko si Virginia. Huminto siya sandali. Nakita niya sila, si Mario, nakikinig ng walang paghusga. Si Gloria, mula sa balisa tungo sa kalmado. Hindi ito dramatiko, ngunit ito ang pamumuno. Tahimik, totoo, makatao. Pagkatapos ng gabing iyon, habang magkasama silang lumalabas ng gusali, nagsalita na si Virginia. "Pinapaisip mo akong muli kung ano ang ibig sabihin ng pamumuno." Tumingin siya kay Mario. "Sa buong panahon," dagdag niya, "akala ko ang pamumuno ay tungkol sa palaging nauuna, pero marahil tungkol ito sa paglakad kasama ang isang tao." Ngumiti siya, mga kamay nakasiksik sa bulsa ng Amerikana. Ang pamumuno ay hindi nagsisimula sa kapangyarihan. Nagsisimula ito sa presensya. Narating nila ang bangketa, nasa shop pa ang kotse niya at muli inalok siya ni Mario nang sakay pa uwi. Pumayag siya. Sa loob ng sasakyan, kumikislap ang mga ilaw ng lungsod sa mga bintana. Yumuko si Virginia sa upuan, dahan-dahang huminga. "Tama ka," mahinang sabi niya. "Minsan, ilang salita lang ang kayang baguhin ang lahat." Tumingin siya. "Ginawa mo rin yun." Lumiko siya, bahagyang ngumiti. "Lagi mong napapansin nang higit pa sa iyong ipinapakita." "Dati, madalas akong hindi napapansin ang mga bagay," sagot ni Mario. Mababang boses. "Ngayon, sinusubukan ko ng huwag." Naging tahimik ang sasakyan, isang mapayapang katahimikan. Malambing na musika sa radyo. Habang bumagal ang trapiko, napikit ang mga mata ni Virginia. Ang mahabang linggo, ang bigat ng damdamin, sa wakas ay sumunod. Hindi niya sinasadya ang makatulog, ngunit ilang minuto lang naging matatag ang paghinga, bahagyang nakatagilid ang ulo, buhok dumampi sa pisngi. Napansin yon ni Mario. Sa susunod na pulang ilaw, dahan-dahan siyang lumingon sa kanya. Ilang hibla ng blonding buhok ay nakalapat sa kanyang mga labi. Nag-atubili siya. Pagkatapos ay dahan-dahang inabot, mga daliri huminto ilang pulgada mula sa mukha niya.
Hindi dahil sa pag-impulso, ngunit sa pagkilala, isang mainit at matatag na pakiramdam, parang muling natagpuan ang isang bagay na akala niyang nawala na. Dahan-dahang tinanggal niya ang buhok sa gilid. Nagising si Virginia, bumulong siya, mabilis na umatras, pasensya na. Ang buhok mo, napula ang mukha niya ng bahagya, ngunit hindi siya lumayo. Okay lang, mahinang sabi niya, wala nang ibang salita. Ngunit may nangyari sa pagitan nila, banayad, totoo at hindi mapigilan. Nang marating nila ang gusali niya, si Mario ang unang bumaba at binuksan ang pinto. Gaya ng dati, dahan-dahan siyang bumaba, lumingon sa kanya na may mas malambot na tingin kaysa dati. Salamat, sabi niya, para sa gabing ito, para kanina, para sa pagtingin sa tao. Tahimik siyang tumango, may pag-unawa sa mga mata. Habang umaakyat siya sa hagdan, lumingon siya. Nakatayo pa rin siya roon, mga kamay sa bulsa ng Amerikana, pinagmamasdan siya. Hindi dahil sa inaasahan, kundi dahil sa tahimik na pag-aalaga. Sa loob ng kanyang apartment, yumuko si Virginia. Sa pintuan, isang kamay nakalapat sa kanyang puso. Hindi lang ito pasasalamat. Ito ay isang mas malalim na bagay. Isang bagay na walang diploma, walang business conference, walang titulo ang nagturo sa kanya. Ngumiti siya dahil ang pinakamahalagang aral ay madalas nagmumula sa mga taong totoong nabuhay iyon, hindi lamang nabasa. Umalingaw-ngaw ang magaang palakpakan sa auditorium nang lumabas si Virginia sa entablado. Sa likod niya, isang malaking screen ang nagpapakita ng logo ng Torres Corp at ang pangalan ng inisyatiba na pinangungunahan niya buong taon, The Second Door Hiring Without Bias. Nagsimula ito bilang pilot project. Ngayon, naging pambansang diskusyon. Nakasuot si Virginia ng navy pantsuit, simple, matalim, matatag. Nakapin ang buhok, composed ang boses habang nagsasalita. Nandito ako hindi lang bilang CEO, panimula niya, kundi bilang isang taong minsang kailangan ng pangalawang tingin. At natutunan na minsan, ang pinakamahalagang mga resume ay yung mga halos nating hindi napapansin. Hindi ito tungkol sa kawanggawa. Ito ay tungkol sa pagkilala ng halaga kung saan hindi inaasahan ng iba. Ito ay tungkol sa tahimik na talino, hindi napapansing lakas. Napuno ang silid ng palakpakan. Nag-flash ang mga kamera. Nakalimbag ang kanyang pangalan sa sertipiko ng parangal. Lalabas ang kanyang larawan sa mga business magazine sa susunod na linggo. Ngunit habang nagdiriwang ang mga tao, tumingin si Virginia sa likuran. Hindi siya naghahanap ng spotlight, naghahanap siya ng isang taong tumulong sa kanya upang maunawaan kung ano talaga ang kahulugan ng pamumuno. Isang taong hindi lang nagbubukas ng mga pinto, kundi nagbubukas ng mga puso. Sa kabila ng mga ilaw at palakpakan, nakatayo si Mario malapit sa labasan, malayo sa spotlight, gaya ng gusto niya. Nahuli niya ang tingin ni Virginia sa gitna ng karamihan. Binigyan siya nito ng maliit at may kahulugang pagtango. Pagkaraan, nang matapos na ang mga tagapakinig at nag-impake na ang mga reporter, palihim na lumabas si Virginia sa isang gilid na pinto at nakita siyang naghihintay malapit sa matataas na salamin sa lobby. "Naghintay ka dito," sabi niya. "Palagi naman," sagot niya, may tahimik ng ngiti. Lumapit siya, huminto sa harapan niya. "Ikaw ang dahilan kung bakit ako tumayo sa entablado ngayong gabi." Bahagyang umiling si Mario. "Palagi kang nakalaan para tumayo doon," sabi niya. Tumitig si Virginia ng sandali sa kadahan-dahang hinawakan ang kamay niya. "Hindi kita minahal dahil tinulungan mo ako nung na-decline ang card ko," mahinang sabi niya. "Minahal kita dahil mabait ka kahit walang nakatingin." Mahinang yumakap ang mga daliri niya sa daliri ni Virginia. Hindi siya nagsalita, hindi na niya kailangan. Sa labas, patuloy ang buhay ng lungsod, pero sa pagitan nila tila huminto ang gabi. Komportable, nauunawaan. Pagkaraan, bumalik sila sa simula, ang maliit na kafe sa paanan ng Torres Tower.
Lumipas na ang ulan, naiwan ang basa at kumikislap na sidewalk na sumasalamin sa mainit na ilaw mula sa loob. Uminom sila ng palaging order. Siya'y may oat milk, siya'y plain at itim. Ngumiti ang barista nang makilala sila mula sa kamakailang artikulo tungkol sa CEO at ang kanyang di inaasahang revolusyon sa pagkuha ng mga empleyado. Inilabas ni Virginia ang card at itinataas ito na may palasintahang tingin. Paano kung ma-decline uli? Lumapit si Mario ng bahagya, mababa at naglalarong boses. Tapikin ko lang uli yung akin, sabi niya, kumikislap ang mga mata. Mahirap bitawan ng ilang ugali. Iniabot niya ang card, bumili ang reader, aprobado. Tumawa silang dalawa. Ngunit sandali na nahimik siya nakatitig sa kanyang kape. Alam mo ba ang iniisip ko minsan? Tanong niya, tumingin kay Mario. Paano kung hindi ka na lang sumunod sa pila nung araw na iyon? Paano kung lumayo ka na lang? Napikit si Mario, nag-isip. Sa tingin ko, magkikita pa rin tayo. Sagot niya, sa ibang lugar lang. Hindi tumatakbo ang kabaitan ayon sa schedule. Kailangan lang ng dalawang taong handang makita ang isa't isa. Dahan-dahang tumango si Virginia. Dumaan ang banayad na simoy ng hangin sa labas. Sa loob, mainit ang hangin, puno ng tahimik na musika, amoy ng inihaw na kape at bigat ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Inabot niya ang mesa at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa kamay ni Mario. Ito, bumulong siya, hindi talaga tungkol sa kape. Hindi, sagot ni Mario, inisip ang hinlalaki sa mga daliri niya. Tungkol ito sa isang tao na nakakakita ng isa pa at pinipiling manatili. Nagding muli ang makina sa likod ng counter, isa pang inumin ang handa. Maraming tao ang papasok at lalabas. Ngunit para kay Mario at Virginia, ang kanilang kwento ay nahalo na at naibahagi na, tahimik, maingat, gaya ng kailangan nila, at ang hinaharap, lasang-lasa ito ng tapang at kape. Kung naantig ka ng kwento, tulad ng tahimik na kabaitan ni Mario na tumama sa buhay ni Virginia, iniimbitahan ka naming manatili ng kaunti pa. Naniniwala kami sa kapangyarihan ng maliliit na bagay, gaya ng pagbili ng kape ng isang estranghero o simpleng pagmamalasakit kapag pagod ang isang tao. Minsan, sa mga banayad na sandaling ito nagbabago ang landas ng buhay. Maaaring magdala ito sa isang hindi inaasahang bagay, isang pangalawang pagkakataon, isang makahulugang koneksyon, o isang pag-ibig na lumalago sa katahimikan bago pa man ito kailangang magsalita. Kung naniniwala ka sa pag-ibig na nagsisimula ng banayad sa pangalawang pagkakataon at sa ganda ng pagiging naroroon, mag-subscribe sa channel at pindutin ang bell icon. May mga bagong kwento bawat linggo na ginawa upang painitin ang iyong puso at ipaalala. Ang pinakakatahimikan na sandali ay madalas nagiiwan ng pinakamalalim na marka. Maraming salamat sa panonood at tandaan, ang kabaitan ay hindi nasasayang.